Para po sa devotion natin patungkol sa raised in glory, ibig sabihin tayo po ay muling bubuhay ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Now, isa po sa puntos natin dito sa devotion natin na ito ay yung katawan po natin ay expiring. Ibig sabihin, hindi tayo palakas ng palakas, kundi pahina ng pahina. Hindi tayo pabata ng pabata, kundi patanda ng patanda. At ang dulo po nito sa buhay natin ito ay kamatayan. That's a reality. Now, hindi ko po alam yung sitwasyon natin, hindi ko po alam kung anong kalagayan ninyo. Yung iba sa atin may karamdaman. Merong cancer, merong, yung iba siguro sa inyo, merong ubo, sipon. Yung iba naman malala, may kidney cancer or may problema sa mga internal organs or may problema sa, something, may tumor somewhere sa katawan natin. I don't know. Pero mga kapatid, salamat sa Panginoon kasi meron tayong buhay na walang hanggan and then meron tayong resurrection body. Someday na ibibigay sa atin ng ating Panginoon, tayo po'y muling bubuhayin mula sa mga patay. Kaya po, kung ano pa man ang kalagayan natin ngayon, the fact that you still have life, the fact that you're still breathing, humihinga ka pa, may purpose pa si Lord sa'yo. At wag nating kalimutan, na yung buhay natin ito ay hindi para sa atin, kundi para sa Panginoon. At kung ano ibinigay sa atin ng Panginoon, kailangan nating tanggapin ng bukal sa ating kalooban. At gamitin lang natin yung ating buhay sa ikalulugod ng pangalan ng ating Panginoon. Now, something interesting po sa buhay ni Apostol Pablo na gusto ko pong i-share sa inyo. Ang dami po mga verses dito actually na pwede nating isa-isahin, no? Pero balikan lang natin yung kay Apostol Pablo sa Philippians chapter 1 verse 21 to 24. Ito nag-shape talaga, nabago talaga yung perspective ko dito sa verse na ito eh. At patuloy ko pa rin siyang binimeditate hanggang sa ngayon. Sabi dito, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Sabi niya, yung buhay, that's for the Lord Jesus Christ. At kung mamatay man ako, that's my benefit. Kapakinabangan sa akin yan. Bakit po? Kasi pag namatay ako, makakapiling ko na yung Panginoon. Kung ako'y mananatiling buhay, ito ay kapakipakinabang sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. So sabi na Apostol Pablo, kung mabubuhay naman ako dito sa mundo, okay din naman kasi nakapaglingkod pa ako sa church, sa iglesia, sa mga tao. Nakakapag-share pa ako ng ebanghelyo. So sabi niya, hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. Interesting, no? Merong isang tao na gulong-gulo yung isip niya. Hindi man gulong-gulo. Something like torn. Ibig sabihin, hindi niya alam kung anong pipiliin niya. Mabuhay para makapaglingkod o mamatay para makapiling ang Panginoong Hesukristo. So, meron palang ganung tao na you're choosing between two ice creams, no? Magkaibang flavor. Parang isang avocado flavor, isang mango flavor. Parang ganun eh. Namimili ka sa dalawa, tapos stored ka, pareho mong favorite. So, ganun sa kanya yung buhay tsaka kamatayan. Two ice creams. Two favorite thing, no? Two favorite things na you're torn between the two. Para siyang gusto mong mag-swimming, gusto mong basketball, kasi pareho mong gustong gawin. So, you're torn between the two. Yung iba kasi sa atin, yung death parang para siyang ice cream yung isa, yung mabuhay, tas yung kamatayan parang purong-purong sili, no? Sisilihan yung bibig mo. Parang ganun eh. Parang it's not a choice. Of course, ice cream pipiliin ko. But kung lalagyan ng wasabi or, sili yung bibig ko, parang ganun siya sa atin. Parang ang pangit ng tingin natin sa death. Parang yung death is not, well, totoo naman, death is death. Death is, I don't want to romanticize death. Death is ugly. Bakit ganun yung death? Kasi wala yan sa original creation ng Panginoon. Hindi yan original plan ng Diyos. Ganun pa man, there's something in death sa mga Christians na something na positibo. Ano po yun? Yung positibo sa death ay ganito. Yung death ay pintuan. Ibig sabihin, if you wanna see the Lord Jesus Christ, kailangan mong dumaan dun sa pinto na yun. And that's what the Apostle Paul, I believe,
That's his perspective here in this verses. So nasabi na Apostol Pablo, I'm torn between the two. Naguguluhan ako, alin dito sa dalawa yung pipiliin ko, may pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo. So, interesting talaga sa akin kasi may tao palang gustong pumanaw na. May tao palang gustong mamatay na. At yung kamatayan sa kanya is something, it's a doorway to Jesus. Na excited siya. So sabi niya, excited ako ritong mamatay, pero kailangan ko pa rin mabuhay para makapaglingkod sa Panginoon. So sabi dito, nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Pero para sa inyo, mga taga-Pilipos, mga mananampalataya sa Pilipos, kailangan ko pang magstay dito para makapaglingkod pa sa inyo. That's what he's talking about here. So basically, sinasabi ni Apostol Pablo, kung ako lang ang tatanungin, gusto ko nang mamatay para makapiling ang Panginoon. Pero alang-alang sa inyo, mabubuhay pa ako para makapaglingkod pa sa inyo. So ito ay very interesting na perspective na I hope lahat po tayo magkaroon. Now when we think of death, isipin natin na-redeem na tayo ng Panginoon, no? Kaya yung death sa atin, it's not something na we can call tragedy. Hindi na siya trahedya eh. It's a doorway to Jesus. Death has been defeated. Wala nang power sa atin yung death. Wala nang kagat, wala nang pangil, wala nang kamandag yung death sa atin. Hindi na siya kinakatakutan. So yung death is a doorway to Jesus. So habang minimeditate ko to, sabi ko, okay na rin ako. Pwede na rin ako mamatay. Bahala na lang kayo sa mga anak ko, Lord. At sa asawa ko, at sa pamilya ko. So, I hope lahat tayo magkaroon ng ganitong perspective na hindi na natatakot sa kamatayan. Talagang kamatayan sa atin, it's just a doorway to Jesus. And mamatay tayo dito sa mundo, lumisan tayo dito sa mundo na masaya. Because we know that we will meet Jesus face to face. So yun lamang po, I hope na-encourage po kayo dito sa verse na ito. Kahit na may karamdaman tayo or may malubhang sakit, sa harapan ng Diyos, pinahintulot yan ng Panginoon for a reason. And of course, as much as possible, gusto nating idalangin na pagalingin tayo ng Panginoon. Bakit? Hinihiling natin sa Panginoon na pagalingin tayo, palakasin tayo in order that we may be able to serve more, to love more, to bless the people of God more. So yun ang dahilan ba't natin gusto mabuhay para makapaglingkod pa. Kagaya ng sinasabi ng Apostol Pablo, kung ako lang tatanungin, gusto ko na mamatay, pero alang-alang sa inyo, mabubuhay pa ako para paglingkuran kayo. So, kung ikaw may karamdaman, just ask the Lord for strength, healing, para makapaglingkod pa. Pero kung hindi naman, let's meet Jesus. Kagaya ni Apostol Pablo na meron siyang ganung feeling. And sa tayo mga Kristiyano, walang katalo-talo. As in, walang katalo-talo. Kahit alin dito sa option na to, parehong maganda. And sabi nga ni Apostol Pablo, last na to, bago natin end yung video na to. Sabi ni Apostol Pablo, nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. Sipin niyo po yan. Which is better by far. Ito yung mas magandang option. Pero, sige, magstay muna ako sa earth para makapaglingkod sa inyo. Pero kung ako lang talaga, I wanna be with the Lord. Kasi wala tayong talo kay Kristo. Death has been defeated. Death has no power over us. At ang ating Panginoon Kristo ay nagtagumpay na laban sa kamatayan. So, yun lamang po. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.